Hello there! May konting announcement lang po ako. Ito po ay may kaugnayan sa mahahalagang pangyayari sa amin na nais namin ibahagi. Sapagkat malaki ang pag-asa namin na sa ginawa naming pagtsatsaga ay nagbunga din ito sapagkat by head count, hindi lang po ito binubuo ng 4 na katao na palaging magkakasama. Ang tinutukoy ko po dito ay kami ng mga anak ko, si JM, si Lee at si May. We have expanded exponentially. As of last head count, hindi magkatali ang mga computer, yung nakalagay sa monitor ng computer, na number na nag-share sa mga blogs at sa mga views sa videos ko. So, ang usapin po ito ay hindi nakadepende sa numerong nandun, kundi nandito na po sa barangay. Barangay po ng aming lokalidad dito sa lungsod ng Lucena at sa lalawigan ng Quezon. Nagpakilala ako ng diretso at personal, hindi dahil sa kung ano paman. Nang nakita kong magulo ang mga credentials at magkakaiba ang nakasaad doon sa mga records, sinimulan ko ang mga proseso para itama. At habang ginagawa ng correction na hindi mangyayari sa lalong madaling panahon, mas pinalalim ko naman ang personal na kaugnayan sa mga taga-Lucena at sa ibang bahagi po ng Quezon. Dahil dito, napadpad ako sa bakuran ng mga dati naming kasama ni Papa sa unang distrito. Dito muling nagsimulang nabuhay ang mahahalagang detalye na magpapatotoo, hindi man makita ang tunay na records ko. No, kung nakilala nila ako noong bata pa ako, ngayong may kasama na akong mga anak, at pagkatapos ng mga kwentong samut-sari, na-renew po ang aming muling pagkakilala. Pagkatapos kong may pakita ang mga hinahawakan kong papeles ngayon, meron mang ahensya at tanggapan ng pangalan na hindi ko milalagpo. May katumbas na bilang, masasabi kong mas higit pa ang magpapatunay na sila ang dahilan kung bakit totoo at tunay ang isinasaad dito. Diyan na lang po sa tabi. Bayad po. Tao po. Tao po. Dito pa rin po ba nakatira si Tita Sanchez? Si Tita Sanchez po, wala na po dito? Saan po? Saan po? Saan po doon? Hindi ko lang alam kung saan doon. Ay, hindi niyo po alam. Paano ko kaya mapupuntahan? Dito, tanong ka dito sa may tindahan. Tanong mo kung meron silang number yung Tita Sanchez. Pero kayo po, wala po kaya? Kaibigan ng tiyahin ko yun eh. Pero hindi, wala na po yung mga anak niya, yung mga... Ano na po bang trabaho ngayon ni Tita? Nag-aahente pa rin po? Oo. Dito ang tiyahin ko, nag-aaral sila. Yan din po. Oo, yung may tindahan. Ay, di kilala po niya si Mama, si Learning talaga. Ay, baka po. Ay, Oo. putang ko naman. Dati, Noong nakaraang election 2013, marami ang lumapit sa akin upang ipaalala ang mga pangyayari simula noong bata pa ako. Noon ko na-realize that in light of those personal interactions and how intimate the anecdotes, we should be careful in our statements dahil marami talagang nakatingin at nakikinig. I was amazed kasi akala ko handful lang kasi kung pagbabasihan ko lang, yung mga number of views sa computer, 3, 4, 5, hindi sana ganun ka-knowledgeable and ka-familiar yung mga ikinikwento sa akin. It's a sort of feedback. Bumabalik sa akin lahat ng contents po ng videos ko, Lifestyle Lucena, nung nagsimula akong muling umere sa Himpapawid through the videos dito sa internet, online. yung mananahin kay Tia na papatahin. Okay. Thank you po. My story is their story. Tell me I'm lying and it would come out as if yung mga nagpapatotoo sa akin ang sinasabihan din ng, sinungaling, retarded. Tita, magandang hapon po. Si ano po kaya? Magtatanong lang po ako. Hindi na po pala nakatira si Tita Sanchez dito. Alam niyo po dun kung saan? Hindi po. Kagawad. Anak niya. Ay, saan ba doon ang bahay? Bakit ano kaso?
Ay, wala po. Kasi si mama po, yung kanyang mga, ahente po kasi siya dati ni mama. Eh, gusto ni mamang yung pong mga natitira niyang properties. Opo. Ay, tsaka yung iba po ay sisingilin. Kung saan-saan po kasi nakita. Sige, tita. Kasi, ay, may nasa bahay lang po ako. Tita, paano po may ibigay sa inyo yung telepono ko? Iaayusin ko lang po yung mga titulo. Sige po, sige po. Sige po. Pwede po humingi ng ballpen. Ay! Hindi. Kumusta? Hindi na rin po kami nakikita ni Lina. Di Aki. Ay, andyan sa kanila. Oo nga po. Pero nga po ng papel. Ay, nanay. Bulas pa kami dati. Nanay. Patigim daw po kung okay na lasa. There are preliminaries na hindi pwede i-bypass like internal negotiations before we let anyone from outside be recognized as legit personality. Kaya kailangan ko personal na lumapit at makipag-usap. That's the only way to exhaust all means before we could take this matter to another level of conflict resolution. Hindi ko hinintay na ako ang lapitan para magkaroon ng pag-uusap. Ako mismo po ang kumatok sa mga pintuan at nagsabi ng totoong gusto kong sabihin sa simpleng salita na maiintindihan namin pareho at walang halong pambabastos. Hindi ako nagpaligoy-ligoy at gumamit ng kung ano-anong usapin na walang kaugnayan at alam kong makakasira sa kahit sinong tao. Hindi ko man kaibigan, ayoko pa rin maging daan para magkaroon ng kasiraan dahil sa sinabi Tapos ko. po, ano tayo kung ready na yung mga titulo. 0928. Pagyari na, text sa akin. Sige po. Isulat nyo nga po yung number niyo dyan. Anak, wala na ba opisina dyan? Wala na po doon. Nandiyan na po sa City Hall, si Jerry po. Thank you po. Pero hindi niyo po alam ang bahay ni Tita. Malipat-lipat sa anak kasi. Saan po doon ang bahay? Ano po yung street? Wala, sige po. May times po na nagsasalita. Hindi po, pag po sobra na, I have to defend naman din kung ano po yung posisyon na tinatayuan namin, yung pagkatao, at saka po yung tunay na pangyayari base sa aming pinanghahawakan. Hindi rin po ako gumamit ng kahit sinong tao para, pampalambot, pampainit, pangkondisyon, or whatever, to increase the odds. Sa tingin ko, i-guarantee para masunod lahat ng gusto ko. Hindi po yan ang ginawa ko. Ang ginawa ko, binigyan ko ng pagkakataong sumagot at mag-isip ang lahat through coordination of the progress of my work, regular updates. Hindi ako nangulit araw-araw tumawag para mang-harass at makuha ko gusto ko. Hinayaan ko na pag-aralan at magpasya para sa sarili ang mga sinanggunian ko. Kasi hindi ko naman tinuturing ang sarili ko na pinakamatalino o nag-iisang magaling. Nagtanong ako, sinabi ko, naglahad ako. So, kasi gusto ko rin magkaroon ng ibang perspective bukod sa kasalukuyan kong pinapaniwalaan. Baka nga lahat naman ng tao may blind spot. And that's the only way, para makita ko din yung side na hindi ko nakikita. Dahil may karapatan magdesisyon kahit ang mga anak ko sa pagtuntong nila sa gustong gulang. Desisyon para sa sarili, para sa pamilya, at para sa kanilang pinaniniwalaan. This, in effect, is what I did in summary. Ito ang ginawa ko. Ito ang sinabi ko. What say you? Kayo po. Wala akong pinangunahan at wala akong binaliwala at wala akong hindi iginalang or ibinaypass. If I don't engage in double talks, parinig dito, parinig doon, at perwisyo sa kapitbahay para mamilit ng may ayaw sa akin, that's my choice. Kasi iingay lang, pag nagparinig dito, sinagot, mas mabuti na diretsuhin, makipag-usap. Ito yung naramdaman ko, ito yung nasa isip ko, ikaw ba?
di ba? Kayo po ba, sa inyo pong tanggapan, ano naman po yung side niyo? Out of this continuing function emanates some of my credentials. Kasi hindi po magiging binding ang pakikipag-usap na ginagawa ko or any agreement that I will enter into kung kalakalahati lang po ang competency ko. Kung in some areas, hindi naman nare-recognize kasi mahirap po which standard applies to what. Diba? Like, hindi lang double standard, parang multiple standard pa. Iba pag dito, usapin, ganyan, pwede yan. So, sino ang nagsasabi kung kailan magiging competent ang isang tao or kung kailan parang retarded, you know? Parang hindi na, walang karapatan, parang walang kakayahan na mag-isip, di ba? Whose standard will be applied to what? So, mahirap po yung ganon. So, mas mabuti na before magsimula ang kahit na anong pakikipagkasundo, dapat pong malinaw. Ano po ba ang tinatayuan ng iba't ibang pananaw na siyang may kapangyarihan tungkol sa buhay ng isang pribadong mamamayan na kagaya ko. Wala sa gobyerno, although my profession makes somehow lend me a public profile. Still, po ako, pribadong mamamayan. So, kailangan ko pong mag-conform sa regulasyon na itinadhana ng ating mga opisyal, di po ba, ng mga tanggapan. So, importante po na bago ako mag-take ng first step towards that, malinaw kung saan ako manggagaling. In the last 5 years, habang nagkukumpleto po ang bawat isa sa amin ng individual eligibility as an ordinary citizen who has come out of age and can exercise rights, ako din po nagko-consolidate. This consolidation is now manifested in the following. 1, that we are next of kin of each other. 2, that by all intents and purposes, each one has the means and psychological capacity to be responsible for the other. 3, that although financial difficulties and failure of plans to materialize have challenged us at all times, our problem-solving skills and the assistance of family members as well as other lending institutions enable us to reach this far. It's not the absence of problems and financial difficulties kung ibibase yung psychological capacity ng tao, but how we deal with each of them na dumadating. Kasi we don't have control over what comes to our doorstep, di ba? But how we respond and how we solve each problem, yun dun po kami may control. And for that, we attribute that to our level of maturity and the other entitlements that we have what's that there are legitimate stakeholders to going concerns in the past, present, and future, and they have been identified and duly notified. And 5th, that we recognize each other implicitly and explicitly, hence a new entity is created. Now, having accomplished all these, illustrated by the important milestones we have celebrated with counterpart documentations, we have unanimously agreed that we can now begin the formal petitions. Kasi di po ba, okay, sometimes, like sa birthdays na lang po, every year we celebrate birthdays in whatever way we want. If it's a grand party or it's just a simple get-together, a dinner. But the thing is, we celebrate based on the documentation that we have. Diba? May birth certificate. May nagsasabi na, ito ang petsa ng ating birthday. So, doon natin idinidepende kung kailan. Of the 365 days in a year, pumili tayo ng isang araw, at yun ang sineselebrate natin ng birthday natin. Kasi may isa pong dokumento na nagsasabi, hindi yun yung birthday. I am talking about, generally speaking, hindi po yung mga special cases. So, ganun din po, we celebrated these milestones in whatever way we can afford. Kasi, meron po kami pinanghahawakan. Hindi kami pumili ng isang araw at sinabi namin sa sarili namin, eto na ang gusto kong maging birthday. So, all these things ay makatutulong po sa mga susunod na pangyayari. Maraming salamat po. This is your Truly Clarissa talaga. Been here since 1999 or 1998.
Guys, so today is the 20th of January 2015, and I just got back. It's nearly 5 o'clock, so I had to postpone a lot of my other courtesy calls and official business to some offices because it's already 5 o'clock. Tapos na yung office hours. So, today it's a very tiring and exhausting day. Hopefully, yung mga naiipon kong leaves and vacation leaves, magamit ko na siya sa mga susunod na araw because I really deserve it. I've been working hard. And nagsiset ako ng time and place kasi each time yung mga friends ko ay nagsiset ng venue, ng schedule, lagi akong hindi nakakapunta. So this time, siguro pag ako naman ang nag-set, sobrang insane na yun, no? Ako yung magsiset, tapos ako yung mawawala, tapos sila magsisipuntahan. So hopefully, by that time, some of the things that I'm doing now will pay off. And that I can take a break, unwind with some friends, let our hair down. So that's it. I'm done for today. Once again, this is yours truly, Clarice Talga for Lifestyle Lucena.